Hindi nasungkit ng Toronto Blue Jays ang titulo na World Series champion nang matalo sila sa Game 7 Sabado ng gabi. 5 puntos ang nakuha ng LA Dodgers habang 4 puntos naman ang Jays. Sa one-on-one interview kay Senen Salacup, dating host ng Blue Jays Pinoy Edition, balikan natin ang mga highlights ng game at alamin ang mga susunod na hakbang para sa Blue Jays. So, sana natalo po tayo sa World Series ngayon. Ano pong reaksyon nyo nung nakita nyo na hindi mo nanalo yung Jays? The range of emotions were masaya, excited, and then until the very end, naging depressing para sa akin. And I'm sure for countless of a lot of Filipino-Canadian Toronto Blue Jays fans. All throughout the game, naramdaman mo yung highs and lows kasi iba-iba yung range of emotions na nararamdaman mo. Um, we came so close. We took the lead. Pa naman, inspirational na si Bo Bichette pa yung tumama ng 3-run home run na nagbigay sa atin ng kalamangan. Para bang, wow, ang ganda naman ng nito, storybook ending sana kung nagkataon. Sa tingin nyo po, saan po sila nagkamali sa laro? Saan po sila naggulang? Armchair manager lang ako, so to speak. So hindi ko makikriticize yung mga decisions ni John Schneider kasi it's a game 7. There's no more tomorrow. All hands on deck. And ang priority mo is, okay, to try and get the lead, which we did. And then pagkatapos nun, ang magiging now, the order of business para sa kanya is, how do we keep the lead? Si Jeff Hoffman talaga ang closer natin. So, kung isa lang yung kalamangan going into the ninth inning, Jeff Hoffman ang closer natin buong taon, hindi natin babaguhin yung formula na yun. So, hindi tayo nagkamali dun sa point na yun na siya yung nandun at the time na lamang tayo ng isa, 2 outs to go before we win the World Series. Tinamaan nga lang siya ng game-tying home run. Let's focus on the positives. Ano po ang Okay? mga highlights na nakikita nyo sa World Series? Ang laki ng strides na nagawa ng Toronto Blue Jays para makarating dito sa level na to na 28 other teams hindi nagawa. Toronto Blue Jays bukod tanging team ng Canada na nag-iisa ang isa sa dalawang team na nakarating sa the most coveted prize in Major League Baseball. So that's a positive. With the World Series run po, hindi lang po yung mga taga-Toronto, kundi yung buong Canada ang nakatutok sa laro ng Jays. Ano po ang kahalagahan ng laro para sa buong Canada? Naging engaged, naging excited, naging masaya, naging united ang buong Canada because of the excitement generated by the Toronto Blue Jays in this amazing run towards the World Series. And it was a time na parang nawala yung mga pagkakaiba natin, pagkaka-disagree natin on a lot of things because we were all rooting for our team, Canada's team, the Toronto Blue Jays. Ano pong susunod para sa Toronto Blue Jays? Anong nakikita niyong susunod na hakbang nila? Of course, with every end of a season, yung mga katanungan is what happens next, ano? Ang biggest name that is on the agenda ng Toronto Blue Jays is Bo Bichette. Bo Bichette is entering free agency. Napaka-admirable nung ginawa niya. He is coming off a knee injury. Hindi siya 100%, pero nung pinalaro siya sa World Series, nakita naman natin ang performance ni Bo Bichette. So, ito bang success ng Toronto na makarating sa World Series, muntik nang maipanalo ang World Series? Does that mean may mga interesadong free agents din na baka naman gusto ng pumarito sa Toronto para makapaglaro para sa Blue Jays? It remains to be seen. Ano? A lot of things need to happen, pero I've always been optimistic dahil nga talagang maganda ang outlook ko for the Toronto Blue Jays based on what they did this playoff run this
unfortunately, ending season ng 2025. Maraming salamat, Senate Salakub, dating host ng Blue Jays Pinoy Edition. Maraming salamat din, Keisha. And again, go Jays, more power to you, and see you next year.